sa lahat. Senior citizen, patay sa sunog sa Baguio City. Malaki na ang apoy ng madatna ng mga bumbero. Mabilis itong kumalat sa 7 bahay. Wala nang naisalba ang karamihan sa mga residente. Ang 61 taong gulang na biktima nakita na lang sa gitna ng mga natupok na bahay. Ang iba pang detalye sa sunog na yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas sa ika-27 araw ng Agosto, taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po frontline na balita. Sinasabing kapatid ni Alice Go na si Sheila Go, ikinuwento kung paano sila nagpalipat-lipat ng bangka para makalabas ng Pilipinas. Alice Go, nasa Jakarta, Indonesia na raw. Vice President Sara Duterte dumalo sa Kamara pero nagsabing hindi niya didepensahan sa mga mambabatas ang hinihinging mahigit 2 bilyong pisong budget ng Office of the Vice President. Pero nagkainitan pa rin. Madam Chair, bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of of the order, House of Madam Chair, ito yung sinasabi Representatives? natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. Korte sa Davao City naglabas ng temporary protection order para sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ang PNP magbabantay pa rin daw hanggat hindi nahuhuli ang wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Sa pool sa CCTV, mga babaeng customer sa isang cafe sa Quezon City, puwersahang inagaw ang kanilang bag ng mga salaring naka-helmet. Sa Frontline News Abroad, babaeng turistang naglalakad sa Kuala Lumpur, Malaysia, nilamon ng sinkhole. At trending sa showbiz, ang pangmalakasang performance ni Dimples Romana sa High Street na napapanood dito sa TV5. Sumakay ng van sa Tarlac pagkatapos nagpalipat-lipat ng sinakyang bangka. Ganyan daw ang ginawa ni dating Mayor Alice Guo para makalabas ng Pilipinas kasama ang 2 sinasabing kapatid niya. At sa ngayon, nasa Jakarta, Indonesia raw ang dating alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Hindi po, wala pang partido. Siyempre po, Nasaan na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at paano siya nakalabas ng bansa? Yan ang pilit piniga ng Senate Justice Subcommittee mula sa sinasabing kapatid ni dating Mayor Alice Go na si Sheila Leal Go. Naaresto si Sheila noong nakaraang linggo sa Indonesia at nakadetini ngayon sa Senado. Kwento ni Sheila, unang linggo ng Hulyo nang umalis ng Pilipinas sina Alice, Sheila at Wesley Go. Alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Pero bawal ka magtanong. Hindi naman sa bawal, hindi siya sinabi sa akin kung saan punta. Sabi ni Sheila, bandang alas 7 daw ng gabi nang may sumundo sa kanilang van mula sa farm sa Tarlac. 5 oras daw ang biyahe bago sila nakarating sa Pantalan na hindi niya alam kung saan. Sumakay din daw sila ng maliit na bangka. Lumipat din sila ng malaking barko kung saan umabot daw ng 3 hanggang 4 na araw ang biyahe. Saka sila sumakay ng isa pang maliit na bangka bago makarating sa Malaysia. Yung malaking barko? Fishing ship ata, hindi ko alam kasi hindi ako malulungkot. Fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat at mga isda? Yung lake na panghuli na fish. May net na panghuli ng fish. Tapos yun na, dumating na kayo ng Malaysia. May palit pa isang ulit. Palit pa uli ng isang barko. Anong description ng isang barko na Yung pinalit? maliit naman na palang kulay Tapos, blue or green.
Ang pinagtataka ng mga senador, sa buong biyahe, di man lang daw ba inalam ni Sheila kung saan sila pupunta? Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit siya sa akin, wag daw ako tanungin, basta samahan mo lang. Hindi ko alam kung yun ba yun, basta tanong ko, sabi ko, saan na tayo dito? Saan ba tayo? Ang sabi niya sa akin, Siempen na. Okay, so at least we know yung Yun lang Chinese po. name na Siempen na. Opo. Sa impormasyon na nakuha ni Senator Risa Hontiveros, ang binabanggit na siyempena ni Sheila ay maaring sa Semporna, Sabah. Kaya posible raw na sa Sabah sa Malaysia, pumasok si Nagu. Di naman bumenta sa ilang senador ang sinabi ni Sheila na hindi niya alam na hinahanap ng mga otoridad ang kanyang kapatid. Bagamat aminado si Sheila, may duda siya sa pag-alis nila. Naduda na ako nandun na ako Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita. Po. Hindi man kita sinasabing pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry po. Wag mo kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi yung una Baka talaga kala po. mo kung ano yung ginagawa ni Alice Go sa hindi committee po. nito, kaya mong gawin din. Pasensya na po pag may mani ako na pasensya. sagutin. Kasi You sa are totoo lang, lying. una talaga, hindi ko alam. Yung Makinig ka, lalabas na makinig gabi- ka. Makinig ka. Ha? Huwag mo kami lukuhin dito. Hindi po. Ha? Niluloko mo kami. Hindi po. Klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na bakit kayo magbangka at hating gabi tayo lalayas dito. Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas. Oo. Tell it to the Marines. Kinumpirma rin ni Sheila na mula Malaysia, pumunta sila ng Singapore at nag-ferry pa Bantam, Indonesia. August 20 raw na naghiwalay sila ni Alice Go. Nasaan ang kapatid mo? Hindi ko po alam. Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. Sabi lang niya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos, tanong ko siya saan siya punta. Sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Ayon sa Bureau of Immigration, tukoy na nila na nasa Jakarta, Indonesia sa ngayon si dating Bambantarlac Mayor Alice Go. Tuloy daw ang koordinasyon sa pagitan ng immigration ng Indonesia at Pilipinas para sa deportation ng dating alkalde. Siniguro ng BI sa Senado na mapababalik nila sa bansa si Alice Go sa lalong madaling panahon. Harating kayo sa Batam. Sa pagdinig ng Senado, inamin din ni Sheila na hindi totoo ang nasa birth certificate niya na dito siya sa Pilipinas ipinanganak. Sa China raw talaga siya pinanganak at 2001 lang siya dumating sa bansa. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko raw siya na business niya. Anong dahilan na nag-create ng Filipino identity para sa inyo? Sabi niya, yun na yung passport mo na pag may punta sa travel o yun na ang gagamitin mo. Hindi man daw sabay na lumaki, close daw si Sheila kay Alice kahit magkaiba sila ng ama't ina. Pinagkakatiwalaan daw ni Sheila ang kapatid kaya raw pati passport niya, si Alice ang may hawak. Tinanong din si Sheila kung ano ang kinalaman ng kanyang pamilya sa Pogo operation sa bansa. Sino mga sa kapamilya mo ang involved sa Pogo? Si Guo Jiangjong, your father, involved ba siya sa Pogo? Hindi po. Hindi siya involved sa Pogo? Wala naman siya tungkol dyan. Wala siyang alam sa Pogo. Si Alice Go, Wala rin po. hindi siya involved o hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung involved siya. Ipagpapatuloy pa ng Senado ang pagdinig kaya mananatiling nakadetine sa kanila si Sheila Go. Gusto ring ipatawag ng mga senador ang isa pang naaresto sa Indonesia na si Cassandra Leong na nakadetine naman ngayon sa Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Malapit na raw maubusan ng pagkain ng mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa na ilang buwan nang nagbabantay sa Escoda Shoal. Yun nga lang, hirap ang ating Coast Guard na hatiran sila ng supply dahil sa dose-dose ng barko ng China na humaharang. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Aminado ang Philippine Coast Guard na kritikal na o malapit nang maubos ang supply ng pagkain, tubig at iba pang gamit sa pinakamalaki nilang barko na BRP Teresa Magbanwa. Mahigit 4 na buwan nang nakaistasyon sa Escoda Shoal ang barko
para bantayan at pigilan ang China na sakupin ang Bahura na ilang milya lang ang layo sa Palawan at pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kahapon, kasama ang News 5, 2 barko ng Pilipinas ang bumiyahe para maghatid ng supply sa kanila, ang BRP Cape Engaño at BRP Cabra ng PCG. Pero hindi pa man nakalalayo, 2 warship na agad ng Chinese Navy ang biglang sumulpot at bumuntot sa kanila. Pasado alas 11 ng umaga nang makalapit sa Escoda Shoal ang BRP Cape Engaño at BRP Cabra. Pero gaya ng inaasahan, mas marami ng barko ng China ang nakaabang sa kanila. 40 barko ng China ang nagkalat sa paligid ng Bahura. Ang 4 sa kanila, CCG vessel na agad pumaligid sa 2 barko ng Pilipinas, bukod pa sa 3 Chinese warship na nag-aabang. Para hindi magkatensyon, minabuti ng BRP Cape Engaño na tumigil at radyohan ang China para ipaalam na maghahatid lang sila ng supply. Pero sa halip na pumayag, pumorma ang mga Chinese vessel at nagbukas ng water cannon. Pasado tanghali nang makita natin itong CCG Vessel 5205 na binuksan nito ang water cannon. Anytime, pwede nitong bombahan ng tubig ang BRP Cape Engaño. At sa kaliwang gilid naman ng barko nakaharap sa atin ang CCG Vessel 21555, ang isa sa mga barkong bumangga sa BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong August 25. Dahil sa masamang panahon sa laot at sa dami rin ng Chinese vessel na nakaharang, nagdesisyon ang PCG na huwag nang ituloy ang resupply mission batay na rin sa ginawa nilang risk assessment. Dahil sa nangyari, agad binatikos ng PCG ang umano'y pambubuli at iligal na pagtambay ng mga barko ng China sa loob at paligid ng Escoda Shoal. Batay sa kanilang monitoring, mahigit 40 barko na ng China ang nagkalat sa Bahura. Ayon kay Commodore J. Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea ng PCG, senyales yan na may balak ang China na sakupin na ang lugar. Kaya kahit wala pa rin kasiguraduhan kung kailan ulit mabibigyan ng supply, wala raw balak ang PCG na alisin sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa. They are actually the ones that are holding our or guarding our position in Escoda Shoal. And that is something that we will not allow. The Commandant of the Philippine Coast Guard has made it very clear we're not going to withdraw our forces that would allow China to permanently occupy it. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Tinawag na disruptor of peace ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang China. Kung meron man daw kasing mahilig manggulo sa South China Sea, malinaw na China raw ang laging pasimuno. Nasa Frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa harap ng mga delegado mula sa 29 na bansa sa Indo-Pacific region, tahasang binatikos ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang patuloy na panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, kung mayroon mang banta sa kapayapaan sa rehiyon, walang iba kundi ang China. In this region, China, although without saying it, and I'll say it for you, is the biggest disruptor of international peace in the ASEAN region. What is China trying to do? It's trying to break us apart. Sinabi ni Teodoro matapos ang magkakasunod na insidente ng panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal noong linggo at kahapon. Siyempre lahat yan dahil nasa bansa ngayon ang ilan sa mga pinakamataas na opisyal ng militar sa Indo-Pacific region para sa taunang International Military Law and Operations Conference na inorganisa ng Amerika. Walang kinatawan dito ang China. Hindi malinaw kung hindi sila imbitado o hindi lang nakadalo. Kabilang sa mga pinag-usapan sa forum ang ilang hamong panseguridad sa mundo gaya ng pagiging agresibo at pagkubkob ng China sa South China Sea. They want to be bridges of peace in the Middle East, in Africa, elsewhere where there is conflict. Yet what are they doing in the backyard? Sinamantala rin ng kalihim ang pagkakataon sa forum para umapilang palawakin ang interpretasyon sa nilalaman ng Mutual Defense Treaty o MDT. Ayon kay Teodoro, panahon na para linawin ang eksaktong definisyon ng katagang armed attack na nagsisilbing basihan para pagarahin ang kasunduan ng Amerika at Pilipinas. Is a cyber attack as bad as an armed attack? I think it is. So, why will we fixate
on attack. We're getting narrowed down by a wooden definition, an armed attack on a public vessel, etc., and the public gets fixated on that. Not to broaden the scope of the MDT, but to broaden interpretations, to make it more dynamic and not fall into China's trap of canalizing us. Kung tutuusin, hindi lang sa panahon ng gyera pwedeng gamitin ng MDT. Pwede rin kasing magamit ang kasunduan bilang legal na basihan para humingi ng tulong ang Pilipinas sa Amerika pagdating sa mga resupply mission sa West Philippine Sea. Ngayong linggo nakatakdang magpulong ang Mutual Defense Board at Security Engagement Board ng dalawang bansa tungkol dito. Ayon sa commander ng US Indo-Pacific Command, bukas sila na tumulong sa mga RORE mission kung kailangan. Escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option within our Mutual Defense Treaty. Sa kabila nito, nalinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi pa napapanahong tumulong ang Amerika sa anumang RORE mission. We still have other options available to us. We're going to try all of these options first until we exhaust all of them, and then that's the time that we ask help from our ally or from our other partners. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita naman, inaresto sa Kamalig Albay ang alkalde ng Daraga na si Carlwin Baldo. Kaugnay yan sa pagpaslang kay dating Congressman Rodel Batocabe noong 2018. Nagbabalik si Brian Castillo. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si Daraga Mayor Carlwin Baldo. Nahuli siya sa Kamalig Albay mag-aalauna ng madaling araw kanina. Kasama niya ang kanyang abogado nang maaresto. Si Baldo ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe noong 2018. August 21, nang ilabas ng Regional Trial Court ng National Capital Region Branch 3 ang panibagong arrest warrant. Sinubukan daw itong isilbi noong August 22 sa bahay ni Mayor Batocabe sa Daraga pero wala siya roon. Nagsagawa ng surveillance ang pulisya hanggang sa natuntun siya sa Kamalig. Kaya posible raw na sinadyang magtago ni Mayor Baldo. Sa tingin ko nga dahil kung hindi, wala siya doon sa known addresses niya sa Daraga Albay and he was found in Kamalig. Bukod kay Baldo, may 5 pang kapwa-akusado. December 22, 2018, nang barilin ng Noy Kongresistang si Rodel Batocabe at kanyang police escort na si Master Sergeant Orlando Diaz habang nasa gift-giving event. Dati nang naaresto si Baldo noong 2019 para sa kasong murder pero nakalaya rin matapos magpiyansa. Nanalo pa siya bilang alkalde ng Daraga noong 2022. Noon pa'y tinanggi ni Mayor Baldo na sangkot siya sa krimen. Sa isang pahayag, sinabi ng alkalde na igagalang niya ang desisyon ng korte. Naniniwala raw siya na malalampasan niya ang pagsubok na ito. Ikinatuwa naman ng pamilya Batocabe ang pagkakaaresto ni Mayor Baldo. We are thankful po to the Court of Appeals for reversing the erroneous grant of bail to the suspect. And of course to the Supreme Court. This is proof that our authorities and the justice system works. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Samantala, narito pa rin po ang Frontline Pilipinas dito sa harapan ng compound ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Davao City. At sa mga sandaling ito, makikita po natin yung dalawang grupo ng mga taga-suporta niya, mga miyembro ng KOJC at mga miyembro naman ng Philippine National Police. Medyo gumilid ngayon itong mga miyembro ng PNP matapos na maglabas ng Temporary Protection Order ang Davao Regional Trial Court kanina lamang para paalisin ang barikada dito sa paligid ng KOJC compound sa gitna naman ng paghahain ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. At ang plano ngayon ng PNP maghain ng isang motion para linawin sa korte ang desisyon nito. Ayon sa PNP, hindi nakasaad sa Temporary Protection Order na itigil ang pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Kibuloy, kaya mananatili raw ang mga pulis sa loob ng compound. Tanging mga barriers o mga harang para malaya makagalaw ang mga miyembro ng KOJC ang nais daw ipaalis ng korte. Para kay Police Regional 11 Director General Nicolas Torre, kung gate ang problema para makadaan, labas, masok itong mga miyembro ng KOJC, aalisin nila mga pulis doon pero hindi sa loob mismo ng compound. Sinigundahan naman yan ng DILG. Ayon kay DILG Secretary Benor Abalos, tuloy pa rin ang operasyon ng PNP sa pagtugis kay Kibuloy.
Dagdag pa ni Abalos, walang dahilan para matuwa ang mga taga-suporta ni Kibuloy sa paglalabas ng TPO. Maging ang Korte Suprema sinabing hindi hadlang ang utos ng Korte dito sa Davao sa pag-aresto ng mga otoridad kay Kibuloy. Tanging mga harang lang daw na nakakasagabal sa paglabas-masok ng KOJC members ang pinatatanggal sa PNP. Dahil dyan, patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga pulis sa Jose Maria College habang patuloy ang paghanap kay Pastor Kibuloy. Kaya nga po itong nakikita nyo, bagamat medyo malaya nang nakakagalaw itong mga membro ng KOJC, marami pa rin pulis sa gilid ng compound ng Kingdom of Jesus Christ at kung makikita nyo yung parting highway ay nakabantay din yung mga pulis dyan at ito nga po ang itsura ng flow ng trapiko dito sa National Highway dito sa Buhangin District. Samantala, bagya pong nagkainitan ang grupo nila Attorney Torion, ang legal counsel ng KOJC at ang PNP kanina matapos silang magharap mismo sa kampo ng Region 11 dahil po para linawin itong inilabas na utos ng korte na temporary protection order. Magkaiba po ang kanilang interpretasyon. Kung ang kampo ng KOJC, ang interpretasyon nila ay talagang totally paalisin na lahat yung mga miyembro ng PNP dito sa buong compound, ay sa interpretasyon naman ng PNP, tanging mga barriers lamang ang inutos ng korte na alisin ng PNP. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Bitbit ang court order ng Davao RTC Branch 15. Pumunta ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion sa compound ng religious group kanina. Sinalubong ng KOJC member si Attorney Israelito Torion at ang sheriff ng RTC ng Davao. Kapansin-pansing marami pa palang miyembro ng KOJC ang nasa loob ng compound at matyagang nagbabantay sa mga pulis. Sandaling hinarang ng mga pulis si Attorney Torion pero pinapasok din para ihatid ang dokumento. Nakasaad sa temporary protection order, dapat daw alisin ng mga pulis ang anumang inilagay nilang barikada o harang. Pwede na po kayong umalis. Yun po ang order ng korte. Yung mga pulis ay inorderan po na umalis na po dito sa KOJC compound. Sandaling nagtalo sina Attorney Torion at Police Brigadier General Nicolas Torre III sa interpretasyon sa utos ng korte. And proprietary rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. So therefore, sa amin po sir. Attorney, my turn? Yes sir. Bago tayo lumayo, you are talking about presence. Tanong pa ng PNP, anong barikada ang dapat nilang alisin? Hindi rin daw malinaw kung dapat ngang tuluyang umalis ang mga pulis. In the protection order, never it is mentioned that the police stop the implementation of the warrant of arrest against fugitive Kibuloy, and never was it mentioned that we will vacate the premises. Sabi rin ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, hindi naman pinipigilan ng mga pulis sa mga KOJC members na maglumas-masok sa compound. They are free po silang pumasok at lumabas. Just can imagine, nag-start po tayo ng Sabado sa pag-i-implement po ng warrant of arrest. Kung wala pong nakakapasok sa kanila, gutom po lahat ng tao doon. So, nakakapagpasok sila ng pagkain doon, nakakapagpasok sila ng tubig doon, pumapasok po yung kanilang mga ambulance doon, at yung iba pa pong mga gamit, mga sasakyan po nila. Muling nabanggit ng mga pulis na may na-detect na may heartbeat at signs of life sa ilalim ng lupa sa compound gamit ang ground-penetrating radar. But we are making focused search. Remember, hindi naman lang sa sini nangyayari yan eh. Di ba? With the resources, the money that he has, and the time that he has, you connect the dots. We will not do this unless na very, very convinced kami na nandyan talaga siya. Sabi naman ng KOJC, ginamitan na ngayon ng jackhammer ng mga pulis ang compound para maharap ang pastor, bagay na hiniling nilang itigil na. They are ordered to cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as properties of the petitioners. The act of jackhammering the structure of the building of KOJC not owned by Pastor Apollo Kibuloy is accordingly included in the cease and desist order. Itinanggi naman niya ng mga pulis. Jackhammering? What jackhammering? Parang hindi ko alam yun. Ginagamit namin
may ginagamit kami para hanapin, but that's non-invasive. So wala tayong ano, sir? X-ray lang ang tumatagos dun. So walang... Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagsori naman ang mga miyembro ng KOJC matapos makita mga ulat na hinaharas umano ng mga miyembro ng KOJC ang ilang miyembro ng media. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Diba, nagsisigaw kayo tulong sa media. Ngayon at nandito kami, sinisigawan nyo kami ang bayaran. Nagkainitan ng ilang miyembro ng media at Kingdom of Jesus Christ sa harapan ng KOJC compound sa Davao City pasado alas 10 kagabi. Nagkasagutan ang dalawang grupo matapos tawagin ng mga taga KOJC na bayaran at bias ang mga media na nagko-cover sa pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi rin nakaligtas ang sasakyan ng PTV matapos ding harasin ang mga crew nito. Agad namang nagpa-blotter sa Buhangin Police Station ang mga hinaras na miyembro ng media. Dismayado sila dahil paulit-ulit daw itong ginagawa ng mga miyembro ng KOJC. May ilan pa ngang nasugatan at nasaktan dahil dito. They should be liable to their own acts and they should stop threatening, slandering, and intimidating people because it doesn't speak well of their institution. Agad namang nagsorry ang legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion sa inasal ng ilang miyembro ng religious group. Sorry sa mga ginawa po ng ibang members po ng KOJC. Dala lang po yun ng bugso ng damdamin. Kasi akala kasi nila kung magtingin kasi sila sa ibang news outfit kasi yung angling din kasi ng news medyo iba talaga, no? Medyo bias din talaga sa tingin ko, ha. Patuloy ang panawagan ng mga miyembro ng media na ihinto na ang panghaharas sa kanila ng mga miyembro ng KOJC. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Pagdinig ng Kamara tungkol sa budget ng Office of the Vice President na puno ng tensyon. Sandro Mulak, emosyonal na ikinwento ang naranasang pang-aabuso. Ang babaeng dumaan malapit sa isang makina, sumabit at bumaliktad. Ang kanyang sinapit, alamin. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inilahad sa Senado ng aktor na si Sandro Mulak at singer na si Gerald Santos ang kanilang naranasang pang-aabuso. Si Sandro naiyak pa habang nagkikwento. Nasa frontline na balitang yan, si Ria Fernandez. Naging emosyonal ang aktor na si Sandro Mulak sa muli niyang pagharap sa Senado nang magkwento tungkol sa naranasang pang-aabuso umano sa kanya ng dalawang independent contractor ng GMA Network. Hingi lang nga po ako ni Sir Jojo sa kama. Then si Dodi Cruz po, tinanggal po yung polo ko. Bigla po niyang... Halatang nahihirapang magkwento si Sandro pero itinuloy pa rin niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Si Sir Jojo po, binaba po yung pantalon ko. Tapos... Mr. Chair, sobrang laswa po kasi it's gonna be... It's okay. We understand. They took turns. Yes po, Your Honor. Okay, stop na. Absent sa pagdinig kanina si Richard Cruz dahil sumakit daw ang tiyan. Ayon sa kanyang abogado, ang kapwa-akusado lang niyang si Jojo Nones ang naroon kanina. Ipinakontempt siya noong nakaraang pagdinig at ngayon nagkasagutan naman sila ni Estrada. When you saw Niño Mulak, how did you feel? How did you feel when you saw the father of the one you raped?
Wala po, Your Honor. And the mere fact po na humarap kami sa kanya is a clear indication of our innocence po. Did you apologize? I invoke my right to self-incrimination. This is my constitutional right. Don't argue! Ikaw na nga ang ikaw pa mayabang dito. And yet you have detained me for 8 days, Your Honor. I would like to remind the gentleman, the reason why you were detained, because you were being very evasive of all the questions that I was asking you during the last hearing, and not for invoking your right against self-incrimination. Sa huli, mananatili sa kustodiya ng Senado si Nones. Gaya ni Sandro, emosyonal ang singer na si Gerald Santos nang balikan ang pangahalay umano sa kanya ng isang musical director. Halos 2 dekada na ang nakararaan. Pinangalanan na rin ni Santos ang kanyang tinutukoy. Ngayon po ay handa ko nang harapin ang tunay kong kalaban, ang nanghalay at umabuso sa akin noong ako po ay 15 years old pa lamang, si Mr. Danny Tan. Pero kahit halos 2 dekada na ang nagdaan, desidido pa rin daw siyang kasuhan ng dating katrabaho. Yun nga lang, hamon daw ngayon ang prescriptive period na itinakda ng batas kontra sexual harassment. Sa ilalim ng Republic Act 7877, 3 taon lang ang prescription period. O ito yung panahon kung hanggang kailan lang maaaring magamit ang batas mula na mangyari ang insidente. Habang kapapasa lang noong 2022 ng expanded anti-rape law kung saan sakop na pati ang sexual abuse sa mga lalaki. Tiniyak ni Estrada na sisilipin niya mga lumang batas para maging angkop at mas magkaroon ng pangil sa kasalukuyang panahon. Sa level naman ng mga TV network, tiniyak din ng mga ito na may mga umiiral silang polisiya laban sa anumang uri ng sexual abuse. Tulad sa TV5 na agarang sinibak ang isang empleyado matapos ireklamo ng isang dating talent. Yes, Your Honor, the company stood by its position that we are committed to upholding the safety and the rights of all workers and members of our organization, whether they are employees or independent contractors. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Martes. Muling huhugot sa kanyang upcoming album ang ating pambansang sad girl na si Jada Avanzado. Ang isa sa kanyang kanta tungkol sa friendship breakup. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. It ain't rocket science to know that I'm dying. You've seen me crying over him. Ouch! Yan ang malamang lyrics ng isa sa paboritong tracks ng pambansang sad girl na si Jada Avanzado sa upcoming album niya na Sad Girl Hour. Ang heartbreak na yan, mas masakit pa raw sa breakup sa lalaki dahil breakup ito ng pagkakaibigan. Ooh! Inimbita ni Jada ang mga current friends niya sa industriya para sa isang listening party ng kanyang upcoming album. Kasama niya ang parents niya na sina Dingdong Avanzado at Jessa Saragosa. Ilan sa mga notable friendship breakup ni Jada na nag-trend, lalo na mag-guest siya kay Nanay Christopher Min, ay ang sa kanila ni Francine Diaz. Nang tanungin natin kung may kinalaman tungkol sa kanya yon, sagot ng pambansang sad girl. For me, all I can say is you just have to listen to the song and find out. Ilalabas na sa August 30 ang Sad Girl Hour ni Jada. Hoping siya na marami ang makaka-relate sa kanyang new songs. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Sa ibang balita naman, nagluluksa ngayon ang superstar singer na si Mariah Carey na sa sabay pong pagpanaw ng kanyang ina at kapatid. Sa isang pahayag, sinabi niyang heartbroken siya matapos pumanaw nitong weekend ang kanyang inang si Patricia. Ang malungkot pa rito, kasabay nitong pumanaw ang kanyang kapatid na si Allison. Wala namang ibang idinetalye si Mariah sa nangyari sa kanyang ina at kapatid. Sa kanyang memoir noong 2020, matatanda ang ibinahagi niyang ang kanyang relasyon sa kanyang ina at kapatid. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang kanilang ugnayan. Susunod, ilang aso sa Bustos, Bulacan na isinako at kakatayin sana nasagip. Pagbabakuna sa mga baboy laban sa African swine fever sisimulan na ngayong Biyernes. At 8-time MVP Junmar Fajardo, unang Player of the Week sa PBA Season 49 Governors Cup. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nauwi sa sagutan ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kaugnayan sa mahigit 2 billion pesos na proposed budget ng kanyang tanggapan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. We in the OVP Tradisyon tuwing budget hearing na palusutin agad ang budget proposal ng Office of the Vice President. Pero sa pagharap ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Appropriations kanina, 17 kongresista ang nagpalista para magtanong tungkol sa mahigit 2 bilyong piso na hinihingi ng OVP. At nang mag-umpisa ang pagdinig, humirit agad si VP Sara. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submitted. You know, you've been here many times for our budget briefing, that this is an important part of the budget briefing. The GAA, the General Appropriations Act, is arguably the most important piece of legislation every year. At kasama po ito, ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa aming pong trabaho. So, yun po, kami po ay we will proceed to ask questions. Dahil hindi pinagbigyan ng komite, natuloy pa rin ang pagtatanong ng mga mambabatas. Unang umusisa sa budget si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na kinuwestiyon agad ang 125 million pesos na confidential fund na nakuha ng opisina ni VP Sara noong 2022. Ayon daw kasi sa Commission on Audit, may notice of disallowance o irregularidad sa paggastos sa nasabing pondo. Kinuwestiyon din ni Castro ang umunay mabagal na utilization o paggastos ng OVP sa 2024 budget. Utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, dito na tila nagpantig ang tenga ni VP Sara na agad namang pinasaringan si Castro. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat of the House of Representatives. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential Chair. funds. Nasaan dito? Nasaan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Giit naman ni House Appropriations Committee Senior Vice Chair Stella Kimbo na sa sulat na ipinadala nila sa OVP na kasama sa pag-uusapan ang comparative budget allocation at utilization rate mula taong 2019 hanggang 2023. Pero si VP Sara hindi na sinagot ang anumang tanong tungkol sa confidential funds. Dito na bumelta si Castro sa pagtawag sa kanyang convicted ng bise. Hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. Kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Bakit mo ako kinu-crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Dito na sumingit ang kilalang kaalyado ng bise na si dating Pangulo at House Speaker at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Hirit niya, hindi na raw dapat pinag-uusapan pa ang confidential fund. When we want to question something about performance, we question the 2024 budget.
not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. Pero tinablayan ni Kimbo. I believe we owe it to the people to understand what happened. I think it's worth assessing what we did in 2024 in order to know what to do in 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasagip ang dalawang asong ibebenta at pipila sana sa Katayan sa Bustos, Bulacan. Nakasilid sa sako at inabandona sa gitna ng pilapil nang makuha ito ng mga otoridad. Buhay pa mga aso. Arestado naman ang suspect na si Georgie Gantalaw. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tip mula sa isang NGO tungkol sa umanay illegal na bentahan ng mga aso sa lugar. Nagtatrabaho si Gantalaw bilang caretaker ng fish pond at doon na rin niya ginagawa ang pagbibenta ng mga aso para katayin. Ganun ang kalakaran nila doon sa palaisdaan eh. Para siguro extra income nila. Marami silang aso malaga doon eh. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. What's up mga kapatid? Lusot na sa semis ang PLDT high-speed hitters pagkatapos i-eliminate ang Shared Tigo crossover sa quarterfinals ng PBL Reinforced Conference. Kailangan ng PLDT ng 5 sets para masungkit ang panalo 25-23, 25-27, 15-25, 25-18, 15-9. Best player si Kim Fajardo na nagtala ng 23 excellent sets. Nagbabakbakan naman ngayon ang main game ang rivals Creamline Cool Smashers and Petrogas Angels. Advance na din sa semis ang mananalo at makakatapat ng Signal HD Spikers. Expected na bumanat para sa Angels ang duo ni Brooke Van Sickle at Wilma Salas habang aabangan kung kakayanin ulit mag-step up ni Bernadette Pons at Erica Staunton habang wala pa ang kanilang national team players. Sa basketball, tinanghal na Player of the Week si 8-time PBA MVP Junmar Fajardo sa unang linggo ng bagong season. Dalawang sunod na panalo ang San Miguel this past week at si Junmar ang nanguna sa parehong laro. Nagpakawala si Kraken ng 37 points, 24 rebounds, 4 assists, 2 steals, and 2 blocks kontra Phoenix Fuel Masters. Sinundan niya ang stat line na ito ng 13 points, 10 rebounds, 5 assists, and 2 blocks kalaban ang Blackwater Bossing. May ideya na raw si Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang mga tumulong kay dating Mayor Alice Guo para makalabas ng Pilipinas. Tauhan daw ito ng Bureau of Immigration. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. There are no sacred cows. Ito ang banta ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga taong nasa likod ng pagtakas ng sinibak na Bamban Mayor na si Alice Guo. Sa isang ambush interview kanina sa Malacanang, natanong ang Pangulo kung tukoy na ba niya ang mga posibleng kasabwat sa pag-alis ni Guo. Sagot ng Pangulo, Very, very good idea. I have a very good idea. From BI, sir? From BI. Yeah. How many are? Ilan sila, sir? Well, that's not we'll see, that's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang bang tao ang involved o marami sila o sindikato ito? That's what we are looking at now. Ayon kay PBBM, pinaglihiman siya ng mga taong dapat sana ay nakatutok sa kaso. Matagal na raw palang alam ng Bureau of Immigration na nakatakas si Guo noon pang nakaraang buwan, pero hindi man lang daw ito ipinaalam sa kanya. Oh, yes, definitely. So, DOJ, I was just with the Secretary earlier today.
is almost finished with a very thorough investigation, and we will identify all of those who have all of those who are involved in this, and we will act very quickly. Matatanda ang nakapuslit palabas ng bansa si Guo noong July 18. Dumiretso siya sa Indonesia, Malaysia at Singapore bago bumalik sa Indonesia. Dito nahuli ang sinasabing kapatid ni Guo na si Sheila at business associate sa Pogo na si Cassandra Ong. Pinaniniwala ang nagtatago pa rin sa Indonesia si Alice Guo kasama ang kapatid na si Wesley. Kasabay naman ng mga pahayag ng Pangulo, humarap naman sa pagdinig ng Senado kanina si Attorney Elmer Galicia. Siya ang abogadong nagnotaryo ng counter affidavit ni Alice Guo. Sinabi niya rin noon na personal niyang nakita si Guo sa kanyang opisina sa Bulacan noong August 14. Pero kanina, iba na ang sinabi ni Galicia. Attorney Galicia, nakita niyo po, sinasabi niyo, nakita niyo po itong Alice Guo na ito na personal na pumunta sa inyong opisina. Sa ngayon po, hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita ko. Pero hawig po. Siguro error nga on my part, pero para po akong nagulat eh. Nagulat po talaga ako na makakaharap ko itong taong ito. Hindi naman po ako yung tipo ng tao na para puntahan po ng ganong klaseng mataas na tao. Ayon sa Department of Justice, dapat manumpa sa harap mismo ng abogado ang nagpapanotaryo. Pero sabi ni Galicia, di na raw niya pinaakyat sa opisina si Alice. Parang nahiya po ako na pababain at paakyatin pa sa opisina ko eh. Kasi ang perception ko nga po, siya si Mayor Go. Ayon sa Supreme Court, posibleng masuspinde o madisbar si Galicia kung mapatunayang nagsinungaling. Hindi na raw nila kailangang maghintay ng complaint kung mapatunayan na may paglabag sa proseso ng pagpapanotaryo. Pwede na raw maging motu proprio o pagkukusa na nila ang pag-aksyon dito. Pero that depends on what the court finds him guilty of. There's always suspension, fine, revocation of his notarial license, even disbarment. So let's see. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagulantang ang mga babaeng customer sa isang cafe sa Quezon City nang biglang pwersahang hablutin ang kanilang bag ng dalawang salaring naka-helmet. Ang insidente niyan nasa pool sa video sa Frontline report ni Hannibal Talete. Kuha sa CCTV ang pagdaan ng motorsiklo sa labas ng isang cafe sa Barangay Santa Monica sa Novaliches, Quezon City. Makikita rin ang tatlong babaeng customer sa cafe. Maya-maya, makikita ang nakapulang backride ng motorsiklo at nakaitim na rider sa labas ng cafe. Pinarada nila ang motor sa labas ng establishmento. Sa una, mukhang may inaayos lang ang dalawa sa motor. Hanggang sa pumasok sa loob ng cafe ang dalawang lalaking naka-helmet. Sa pagkakataong yun, dalawa na lang ang babaeng customer. Dito na inagaw ng mga lalaki ang isang bag. Sa takot, napatakbo ang dalawang babae. Ang isa, hinagis malapit sa counter ang kanyang bag. Mabilis namang tumakas ang mga salarin. Ayon sa empleyado ng cafe, naglalaman daw ng mamahaling relo at cellphone ang bag ng customer na natangay ng mga suspect. Nagulat na lang po kami, may sumisigaw po. And then paglabas po namin is yung bag po nung isang customer nahagis po dun sa may loob ng shop. Then yung isa naman po is nakuha nung riding in tandem. Na-report na sa mga pulis ang pagnanakaw. Nagsasagawa na rin ng follow-up operation para matukoy at mahuli ang mga suspect. Siguro mas maging vigilant na lang yung mga staff namin. Mas aware sila kung sino yung mga nagpa-park. Then kapag siguro may mga hindi customer na nagpa-park, magtatawag kami na magpapaalis na lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Patay ang isang senior citizen matapos matrap sa nasunog niyang bahay sa Baguio. Ang biktima sinubukan para huwigin ng saklolo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Binulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente sa Barangay Campo Filipino, Baguio kanina madaling araw. Ang ilan sa mga residente, hindi na nasalba ang kanilang mga gamit sa bilis ng paggalat ng apoy. Patay ang isang senior citizen na natrap sa nasusunog na bahay. Daladagag ko ka, tumba-tumba, bahag-bahag, nagpipigsa. May narinig akong kumakalabog, kaya naisip ko, ano kayang ginagawa ni Jerry? Kasi sumisigaw din siya ng tulong. Kaya nagpalit ako, tsaka lumabas. Pero nung paglabas ko,
malakas na yung apoy sa bahay nila. Siyempre nasakit siyempre bigla. Siyempre masakit kasi biglaan. Tsaka laging dyan nagtitipon-tipon lagi ang barkada. Ang nasunugan namang si Carl Ramirez, pilit pumasok sa nasusunog na bahay, masalba lang ang 3 alagang hayop. Yung mga alaga lang po namin, 3 lang po naiwan sa loob na hindi na namin po nahanap. Yun po sinugod-sugod po namin pa loob po. Nagbasa ng tuwalya, binalot sa mukha para lang makakapasok po. Higit 2 oras ang itinagal bago naapula ang apoy. Dito na rin nakuha ang bangkay ng 61 years old na biktima. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 7 bahay ang natupok at 8 pamilya ang nasunugan. Inaalam pa ang bitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Davao City para mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Git niya walang human rights violation sa nangyayaring operasyon. Nasa Frontline balitang yan, si Maricel Halili. Walang nakikitang mali si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapadala ng maraming pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ito ay para tugisin ang puganting leader ng grupo na si Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kaliwat ka ng kaso. Giit ng Pangulo, wala silang nilalabag na karapatang pantao gaya ng isinisigaw ng mga supporter ng pastor. Meron bang human rights violation kung maraming pulis? I don't think so. The reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Paliwanag ng Pangulo, kung kaunting pulis lang ang pinadala, baka mas maraming tao pa ang nasaktan. I think what they're talking about is political na yan. Hindi natutuo yan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it with Kibuloy. Sa huli, nauunawaan naman daw ni PBBM ang pahayag ng mga supporter ni Kibuloy kahit daw ang galit na nararamdaman ng mga ito. Pero simple lang naman daw ang mandatong pinatutupad ng mga pulis ang ma-serve ang arrest warrant laban sa pastor. Ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos naniniwalang sobra-sobra ang pulis sa KOJC compound. Well, ang pagkaalam ko, talagang hindi ganyan ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Kaya labis-labis ang pangyayari. Nalibo-libo ang pinadala doon. Palagay ko, kaya-kaya naman ni Pastor ipagtanggol yung sarili niya kasama ng kanyang mga abogado. Kaya hayaan na natin at kausapin natin ang tropa nila na sana isumurrender na lang ng maayos. Ayon naman kay Senador Risa Ontiveros, hindi kailangang gumamit ng dahas ng mga pulis. Pero hindi rin daw sapat na rason ang relihiyon at paniniwala para pigilan ang pagpapatupad ng batas. Si Senador Bato de la Rosa naman, walang nakikitang problema sa mga checkpoints sa Davao City. Pero nasita niya ang mga naka-face mask daw ng mga pulis. Hindi raw ito parte ng regular police uniforms na posibleng paraan daw ng mga pananakot. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, kaabang-abang ang reunion ng Eraserhead sa parating na UAAP opening. Mapapanood muli natin sa isang stage sina Marcos Adoro, Eli Buendia, Raymond Marasigan at Buddy Zabala. At dahil host school ang UP na kanilang alma mater, sila ay magkakaroon ng mini concert para sa UAAP community. Ayon kay Sports Development Director Bo Perasol, full circle para sa banda ang kanilang homecoming para sa UP at UAAP. Last week lang ay inawardan sila ng UP ng Gawad Oblation Award, which is the highest distinction para sa mga alumni ng UP para sa kanilang kontribusyon at extraordinary service. Sa ibang sports news, todo handa si student-athlete Inigo Anton para sa kanyang parating na karera. 20 anyos pa lang at matindi na ang potensyal na pinapakita ng bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Puspusan ang pag-iensayo ng 20 years old racer na si Inigo Anton.
Pinaghahandaan niya ang Formula 4 Australian Championship sa darating na Setyembre sa Sepang, Malaysia. Ginagawa niya yan habang patuloy pa rin ang pag-aaral sa kolehiyo. Gusto niya raw maka-inspire ng marami pang kabataan na pasukin din ang mundo ng racing. Si Inigo ang pinakabatang Philippine National Champion sa slalom autocross racing. With Formula 4 racing, it is one of the feeder series of where young kids and talents across the world want to compete in to go into higher levels of Formula racing from F4 to F3, F2, F1. It is a stepping stone for many accomplished racers around the world. 4 na taong gulang pa lamang nang mahilig si Inigo sa mga kotse. Namana niya raw ito sa amang si Carlos na dati ring racer. 8 taong gulang si Inigo nang sumabak na siya sa kanyang kauna-unahang karera. Mula noon, nakapag-uwi na siya ng iba't ibang kampyonato sa larangan ng racing. Nagpapasalamat naman si Inigo at ang kanyang pamilya at sa lahat ng tumutulong sa kanila, lalo pat isang magastos na sport ang kanyang pinasok. They see the potential, like with Inigo's that post that we put, it had 1 million views or something, and then next thing we know, tumawag na. And yun yung mahulog ng langit talaga. Sa Miyerkules, nakatakdang lumipad si Anton sa Malaysia para sa isa pang karera bago ang F4 Racing Championship. Ang susunod niyang target, makalahok sa Formula 1 na isa sa mga itinuturing na pinaka-prestiyosong karera sa buong mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, kaway-kaway sa mga mahilig sa saging ngayong Banana Lovers Day. Opo, kada August 27, ipinagdiriwang ang pagmamahal ng mga tao sa isa sa mga all-time favorite fruit nating saging. Sa mga tala, sinasabing walang eksaktong petsa o detalye kung paano sinimulan ang selebrasyong ito. Gayunpaman, taunan po itong ino-observe sa iba't ibang bansa, lalo na sa Amerika. At kapag sasapit ang araw na ito, highlighted lagi ang mga hanep na fun fact tungkol sa saging. Dito po sa Pilipinas, may kilalang 12 uri ang prutas na ito. Kabilang na riyan iyong lakatan na mahaba't may matingkad na kulay na dilaw. Iyong may katamtamang sukat naman na may manipis na balat, iyong latundan. Yung mas cute na version, kilala po sa tawag na senyorita. Cavendish naman, iyong may makinis at mahabang version nito. At syempre, ang isa sa pinakasikat na saging na nagagamit sa iba't ibang putahe at panghimagas natin ang saba. Ang prutas na ito, hindi lamang po sikat dahil sa masarap nitong lasa. Napatunayan din kasi sa napakaraming pag-aaral ang sandamakmak nitong benepisyo sa ating kalusugan. Kasama na riyan iyong pagiging dagdag na source ng antioxidants, pagpapaganda ng digestive health, pati na rin po sa pagpapababa ng ating blood sugar levels. Ang mga yan, resulta po ng ating patuloy na paniniwala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinubukan ng mga bagong vote counting machine na gagamitin sa eleksyon sa susunod na taon. Malabo naman daw na ma-extend pa ang deadline sa pagpaparehistro. Nasa Frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ipinakita ng COMELEC sa iba't ibang stakeholders kung paano gagana ang mga bagong automated counting machines na gagamitin sa midterm elections. Isa sa mga sumubok ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Bukod sa pag-shade, sinulatan niya rin ang balota. Our marked ballots are still counted by the machine. Yes, sir. As long as you don't mark yung security features niya, like the QR code. Now, suppose, a lot of voters will be marking their ballots for purposes of vote buying. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia, wala nga sa feature ng bagong makina na mare-reject kaagad ang isang balota na may sulat o malalagyan ng ibang marka. Kaya pinag-aaralan daw nila kung paanong masisigurong hindi ito masusulatan ng mga botante.
Isasama raw nila ito sa ilalabas na guidelines para sa electoral board members. Hanggang August 31 na lamang ang Register Anywhere program ng COMELEC. Ibig sabihin, balik ulit sa COMELEC offices ang pagpaparehistro. Yun nga lang, mula sa 5.3 million na mga botanteng dini-activate ng ahensya matapos hindi makaboto sa dalawang magkasunod na halalan, wala pang 100,000 ang nagpapa-reactivate o nagpaparehistro uli. Malabo na raw na ma-extend pa ang deadline ng voter registration na magtatapos hanggang September 30. Napakahabang panahon na po yan. And therefore, kakapusan niyo po ang COMELEC sa aming timelines kasi kinakailangan po ma-finalize namin ang list of voters para ma-finalize din yung mismo mga presintong ika-cluster, yung mga presinto na i-create. Kasabay nito, patuloy din ang evaluation ng COMELEC sa accreditation ng mga party list bago ang filing ng Certificate of Candidacy sa unang linggo ng Oktubre. Mula sa halos 200 nag-apply, nasa 30 pa lamang daw ang naaprubahan. Bago matapos ang buwan ng Agosto, nakatakdang ilabas ng COMELEC ang listahan ng mga party list groups na makakasama sa 2025 elections. Ang problema, marami daw sa mga nag-a-apply ngayon kung hindi kulang-kulang ang dokumento, hindi naman daw malinaw yung advokasya o kinakatawan. Isa sa mga na-dismiss ang aplikasyon ay ang Health Workers Party List na nagprotesta sa labas ng tanggapan ng COMELEC. Naghain sila ng motion for reconsideration para iapila ang desisyon. Disappointed kami dahil alam namin na compliant kami sa lahat ng requirement. Ang mga nominees ay doktor, nurse, ang mga members ay allied health professional. So talagang health workers na nakakaranas ng mga kahirapan sa ospital. 10 nominees na lamang ang papayagan kada party list para maiwasan daw ang mga biglang pag-atras ng mga nominado at pagpasa ng bagong listahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga pinabulana naman ng isa sa mga opisyal ng Marcos administration na may kaugnayan sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos kay Cassandra Ong na konektado sa ni-raid na pogo sa Porac, Pampanga. Lumutang ang isyu matapos ilabas si Attorney Ferdinand Topacio kahapon ang litrato ng kliyente niyang si Ong kasama ang first couple at iba pang personalidad na konektado raw sa pogo. Kasama rin sa litrato si Special Envoy to China for Trade, Tourism and Investment, Benito Techico. Ayon kay Techico, totoo ang larawan na kuha sa Pasay noong 2020 pero gate niya. Wala raw kinalaman ng Pangulo sa mga operasyon ni Naong at Go dahil nagpa-picture lang naman daw sila nila Ong noon. Don't hope na it's political motivated. Ganun lang kasimple, ang storyang po yun, pumasok, nakipagkilala at gustong kumuha ng picture at pinayagan. At after that, lumampas na po. So, ganun lang po siya kasimple na storya at hindi naman siya yung komplikado. Sa Ho Chi Minh sa Vietnam, sa pulsa CCTV kung paano nabalibag ang isang babae gamit ang juice extractor. Pagmasdan ang babae sa video. Dahan-dahan siyang dumaraan sa gilid ng umaandar na makina nang biglang nahagip ang hood ng jacket niya. Mabilis siyang nahatak ng extractor at dali-daling umikot. Tila na wrestling ang babae nang iangat siya ng makina saka binalibag. Mabuti na lang to the rescue ang isang lalaki at agad namang pinatay ang juice extractor. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, nilamon ng sinkhole ang isang babae. Sa video, makikita ang ilang tao na magkakasabay naglalakad nang bigla na lang bumigay ang bahagi ng sidewalk. Diretsong nahulog sa butas ang 48-year-old Indian tourist. Agad namang sumaklolo ang mga naroon. Patuloy ang paghahanap sa biktima na posible umanong inanod sa 7 kilometrong sewage line. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Bago magpainis sa kanyang upcoming kontrabida role sa Lavender Fields, magpapa-impress muna sa Italy si Janine Gutierrez para sa prestihiyosong Venice Film Festival. Kung pagpapa-impress lang din, ang kanyang special someone na si Jericho Rosales may paharana sa kanyang Lola Pilita. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. On a high at
ready ng lumarga si Gawad Urian Best Actress Janine Gutierrez para i-represent ang Pilipinas sa prestihiyosong Venice Film Festival na magaganap sa Italy from August 28 hanggang September 7. Ito lang naman ang oldest film festival sa buong mundo. At dito, ipipremiere ang much-awaited Love Diaz film na Fantosmia na pagbibidahan din ni Ronnie Lazaro. I'm so excited kasi dream ko talaga na makapunta sa International Film Festival with Filipino films. Pinayagan daw siya ng Team Lavender Fields, kaya a-absent muna si Janine sa grand promo ng show sa ASAP this Sunday. Super proud at full support pa nga raw sa kanya ang co-actors at Dreamscape. Pero 1 week lang si Janine sa Italy at back to taping agad as Iris pagbalik niya sa Pinas next week. Yung thank you talaga sa Dreamscape and sa cast ko ng Lavender Fields kasi super nag-message si Ate Jody and our prod na good luck and they wish me well. At pinayagan nila ako, so thank you talaga. Bago naman siya umalis, trending kahapon ang behind-the-scenes video ng kanyang mamita Pilita Corrales na nagdiwa ng 87th birthday. Nagkaroon kasi ng surprise serenade ng bagong special someone ni Janine na si Jericho Rosales para sa Asia's Queen of Song. Oo nga, nakakagulat. It was so nice. Intimate celebration lang, like family and close friends. Biniro naman si Janine if may susunod ba sa kanya sa Italy. Ang sagot niya, wala naman po yata. wala po. Siyempre may taping. Charot, nag-explain. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfuri, News 5. Ito pa nga, going global na rin ang pagkilala sa ating minamahal na nation's girl group na BINI. Nasa Korea kasi sila ngayon para tanggapin ang Voice of Asia Award para sa Billboard K-Powerful or Power 100 sa Seoul. Ang ating BINI girls na ibahaging excited na sila, hindi lang para sa nasabing awards. Game na rin silang mag-perform at syempre mag-fangirl din sa ilang malalaking K-pop stars doon. Pero pinaka-highlight talaga nito, ang mas maibida pa ang husay ng P-pop. Kasama po nilang tatanggap ng award doon ang SB19. At eto pa, well-uploaded ang performance kagabi ng ating Good Morning Kapatid host na si Dimples Romana, A Story sa High Street. Eksena pong yan, malalang breakdown ng ating Mama Dims bilang ang kontrabidang si Tori nang malamang pumanaw na ang kanyang anak sa serye. Ginampan na naman po yan ng Gen Z actor na si Harvey Bautista na gumanap bilang si Wesley. Dahil sa nangyari, mas nanggigigil ngayon si Tori para pahirapan pa ang ating mga bida sa High Street, lalo na si Sky, played by Andrea Brillantes. Abangan po ninyo ang mga mas matitindi pang eksena sa huling 4 na gabi ng High Street, 9:30 p.m. dito sa TV5. At yan po ang latest sa showbiz at kay Alaman ngayong Tuesday. See you soon mga kapatid. Ako po si Kalad Karen. Ito partner, may tanong ako sa'yo. Ano yung madalas mong request sa mga jamming session? Yung nirequest ko lang kagabi yung Your Song. Your Song. Parang alam ko kung kanino song yun. Theme mamaya. song yun. Theme song, mamaya. Theme song niya yun. Oh, sige. Kung sino yan, mamaya po. Speaking of trending, ngayon yung ilang song request sa mga tissue ng ilang mga kantang may harap na mga title. Yan at ang ilan pang kwelang pampag-good vibes ng ating mga kapatid online sa Kwento Sang Minuto. Sadyang dumarami na ang mga nagre-request kapag may live singer sa paligid. Tulad nito, request. Aba, Tagalog na Tagalog ang request. Beer sachet on the floor. Hey!
Ito pa, love moves in mysterious ways ni Nina. Ito pa, mula sa The Course, ang Briefless. Ay, eto, naku, blower than blue. At eto, kakadiri to, mula kay Bon Jovi, Bed of Roaches. Hanggang ngayon, ang tanong paano nakapuslit si Alice Guo? Ayan siya, nag-piso fair. Eto, sobrang funny. Umiiyak si Sunshine Cruz. Si Jessa Zaragoza, gustong umiyak. Pero, di niya yata kaya. Ito, para-paraan lang sa kabahayan. Mahal ang water heater, kaya eto na lang thermos. Kung laging natatalsikan ng mantika, bakit hindi gawing LDR? Long distance relationship with the kawali. Ay, yung kaibigan ko, ang type sa lalaki, yung kapag nagde-date sila, masasabihan mo ng, uy, yung gayo, parang di tumatanda. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Ayan, ganda naman ng flower. Teka muna, kanino team song yung Your Song? Katahin mo nga, paano ba yun, Papi? Ako na naman. Kagabi ako na naman uli. Ano yun? It's a little bit funny. Yes! This feeling inside. Wow. Wow. Elton John yan. Anak pa. Team song namin ni Luke. So may sumasali. Sige, ikaw naman, Jiggy, next line. Next line. Natawa siya. Wala pa lang audio, walang audio. Grabe. Nawala yung audio. Excited ka na ba? All set? Opo. We're almost Nakapack ka there. na ba? We're almost there. Bukas po ako mag-i-impact. Ako, you will be such a Mamimiss ka beautiful namin. bride. Thank you po. Ang Mamimiss ko kayo, mga ganda-ganda. kapatid. Tagal din, no? Anong linggo yun? Mga 3 weeks. 3 weeks, no? Gigi. Miss Kay, wag mo kami kakalimutan pag yung accent mo British accent na matindi Of course. Papi Jiggy, namigay nga lang ako ng bulaklak. Kinasal na kami. Pati sa akin, nag-congrats. Wow. Pati sa akin, nag-congrats. Binati mo raw sila kanina. Congrats. Congrats Kasi dumaan ka daw sa harap ng camera. Buti hindi ako sinermo. Congratulations Sinermo na sa'yo. ako ni Papu Thank you po, mga kapatid. Yes, congratulations. Cheryl, Sir Julius, Sir Jiggy, Mikey. Congratulations. Mamimiss ko kayong lahat. But We will I'll see be you. back Oo. as Mrs. Jervy writes. Ano ba gagamitin mo? Ano Yun na ba? I think yun yung gagawin. Yeah! Wow! Ang haba ng hair na apakan ko. Gigi! yan po mga balita at impormasyon dapat nyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.